Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Maraming nilabag sa batas yan. Kidnapping yung ginawa mo, hindi mo alam, Tore, kidnapping. Umanda ka, kidnapping yun. Ayon kay BP Sara, extrajudicial rendition. Ayon kay BP Sara, kidnapper ka, Tore. Ang kidnapper ayaw ng bully. Hindi pa napapatunayan kidnapper ka. Bakit ang Pangulong Duterte napatunayan na ba na siya ay sangkot sa isang tinatawag nating extrajudicial killing? Ikaw, anong meron ka? Extrajudicial rendition? Hindi pa napapatunayan ng Pangulong Duterte doon sa extrajudicial killing, di ba? Tapos sasabihin mo, hindi ka bully? Oy, Tore, hindi ka bully? Ba't nagrereklamo ka? Hindi ka ba mukhang unggoy? Hindi ka mukhang unggoy? Hindi ka mukhang unggoy. Pero si Diwata ka mukha mo, di ba? Pamilya at advokasya kontra bullying ang pinagkakaabalahan ngayon ni Police General Nicolas Torre III matapos siya matanggal bilang hepe ng PNP. At pumasok ba sa isip niya ang early retirement? Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive. Halos 2 buwan mula na matanggal sa pwesto bilang PNP chief, nagpaunlak ng panayam sa GMA Integrated News si General Nicolas Torre III. Kumusta ka po since you were relieved from your post as the PNP chief? I'm okay. Life goes on at exploring new things to do in life. Looking Torre, kamukha si Diwata, Alam mo, Torre, yun lang ginawa mong makikipag-boxing ka kay Baste. Ginagawa ka ng uto-uto ni Bongbong Marcos. Di ba? Ginawa ka niyang uto-uto, tapos tinawag ka pang attack dog ni John Vic Remula. Ginawa ka niyang pitbull, di ba? Yun ang bully sa'yo, si John Vic. Ngayon alam ko na, binuli ka ni John Vic. Tinawag ka niyang aso, tinawag ka niyang attack dog. Pag sinabi niyang attack, uma-attack ka. Tawagan ko, John Vic. Si Reaction TV page to John Vic. Kumusta ka na, John Vic? Balita ko, lalaking-lalaki ka. Okay. Alam ko naman yun. John Vic, bakit mo binuli itong si Torre? Di ba? Kaalyado nyo to. Ba't tinawag mo siyang attack dog? Ba't tinawag mo siyang parang pitbull? Pag sinabi mong attack, uma-atake kahit wala sa lugar. Ganon. Kaya siya natanggal dahil kinalabang ka niya, dahil binangga ka niya. Okay. Alam ko naman yun, noon pa di ba? Wala po, hindi naman si John Vic yun. Joke lang yun. Anti-bullying. Diwata, the anti-bully. at life after the PNP. Aktibo pang miyembro ng PNP ang 4-star general na si Torre. Teka lang, ulitin natin para mas clear ulitin natin. Anti-bully pala si Torre. Ang ginawa niya sa Pangulong Duterte, hindi lang bullying Kidnapping pa Umanda ka, Torre. Pamilya at advokasya kontra bullying ang pinagkakaabalahan ngayon ni Police General Nicolas Torre III matapos siya matanggal bilang hepe ng PNP. At pumasok ba sa isip niya ang early retirement? Saksi, si Marisol Abduraman, exclusive.
Halos 2 buwan mula na matanggal sa pwesto bilang PNP chief, nagpaunlak ng panayam sa GMA Integrated News si General Nicolas Torre III. Kumusta ka po since you were relieved from your post as the PNP chief? I'm okay. Life goes on at exploring new things to do in life, looking at life after the PNP. Aktibo pang miyembro ng PNP ang 4-star general na si Torre. Have you thought or contemplated on having an early retirement? Alam mo, saka natin pag-isipan. Wala pa namang there's still nothing in the horizon so far. Pero napag-iisipan mo na? Those are one of the many options. Those are among the options. That's among the options na available sa atin. Nang tanungin kung bakit naisip niya ang early retirement, Maraming gawin, and then let's observe first before we make the decision. Ano ba talaga ang rason o sa tingin mo ang rason kung bakit ikaw ay nililiw? Hindi ko alam. Okay? Wala akong masabi dyan sa regarding that matter. Di tanungin niyo kung sino ang nag-rib sa akin at kung ano ang basehan. I think the President have already spoken about it in his Huwag niyong ibuli si Torre. Bakit tinatanong niyo siya kung anong dahilan ba't siya tinanggal? Ayaw ni BBM yung galit sa drugs. Sinabi na kasi ni Torre, ito. Ito yung sinabi ni Torre, ha. Ito yan, pakinggan ninyo, ha. Pangit daw ang mga nagda-drugs. Wala daw pogi sa mga nagda-drugs. Ito, yan. O, narinig nyo. Pangit daw. Oo, wala daw, puro pangit daw yung mga drug addict. Oo, nagalit si Bongbong Marcos kasi pinakialaman niyo yung mga drug addict eh. Alam mo namang galit na galit si Bongbong Marcos sa mga drug addict, sa mga galit sa mga drug addict. Tignan mo, galit ang Pangulong Duterte sa drug addict, pinadala sa dahig. Ikaw, nagpakita ka ng galit sa mga addict, tinawag mong pangit, ayan, natanggal ka. Bebe. Alam mo, Torre, kailangan hindi Torre ang pangalan mo. Kailangan hindi, ano pangalan nito? Ano nga pangalan nito? Yung General, ano pangalan nito? General Nicolas. Dapat hindi Nicolas ang pangalan mo eh. Oo, dapat hindi Nicolas. Dapat ang pangalan mo, Asong Loyal. Asong Ulul. Hindi. Pangit yun, wag mo sabing Torre, Asong Ulul Torre. Hindi gano'n, hindi. Pangit ang tawagin kang Asong Ulul. Dapat sa'yo, ang tawag sa'yo, kidnapper. Ayun kay BP Sara, di ba? Extrajudicial rendition. Pagbabayaran mo lahat yun, Torre, habang pinagbabayaran mo yun, ayun, kumukuya-kuya ko si BBM tsaka yung Remula. Oo, tawang-tawa sila sa'yo. Ba't kasi tinawag mong pangit yung mga adik? Ba't kasi tinawag mong pangit yung mga adik? Kung hindi mo tinawag pangit yung mga adik, Torre, di sana, General, ano ka pa? Chief of Police ka pa. Di sana, inaresto mo na ikaw, dapat inaresto mo na yung sarili mo. Podcast. dati nang sinabi ni Torre na wala siyang sama ng loob sa ginawa sa kanya. Kaya tinanong ko ano ang naramdaman niya sa pagsibak sa kanya. Basta ako ay sumusunod lamang. There's really nothing. Sumusunod. Wala kang naramdaman? Bakit anti-bullying ang inaatupag mo ngayon? Ayaw ko ng mga bully. Ayaw ko ng mga bully. Pero yung bullying katulad ni Torre na sinabi niyang hihilain niya ang Pangulong Duterte, ito yung mga bully na dapat tawaging unggoy. Wag namang unggoy. Ba't unggoy? Wag unggoy. Dapat ito yung mga bully na dapat tawaging general. General bully, ganoon. Oo, Torre. Dapat ang pangalan mo, General Bully. Kasi anti-bully ka, di ba? Ikaw, ang pangalan mo ngayon, General Anti-Bully. Ganoon. Tanggalin natin yung anti. General Bully. Ikaw yung tinaguriang General Bully kasi anti-bully ka eh. So, tatawagin kang General Bully Torre. My feelings there is immaterial. It's just, kung sa tanong mo kung anong naramdaman ko, well, it's just one of the many things that happened in my life as a police officer. Dating inanunsyo ng pala. Di ba? Tinawag pa siyang persona ng grata sa isang lugar. Asyo, nabibigyan ng bagong posisyon si Torre. Ikaw ba ay nabigyan nga ba ng posisyon? Bibigyan? Ano po ang latest? Wala pa naman, ma'am. There's
Nothing formal. O, gagawin na naman siyang uto-uto. O, sabi niya, huliin mo siya, no? Si Bongo, huliin mo. If ever you will be offered a position formally, will you accept? Saka na lang natin desisyonan kung ano ang ating gagawin pag may offer na talaga. Nakalive pa rin hanggang ngayon si General Torre simula nang matanggal sa pwesto. Nakatalaga siya sa Personnel Holding and Accounting Unit. Siyempre, nakakahiya yun. Tinanggal bilang napakataas na opisyal ng PNP, tapos gagawing, o i-appoint siya, sekretary ng ng anti-bullying department, ganun. Ikaw yung pinaka-bully, Tore. Binuli mo ang Pangulong Duterte, hindi mo nirespeto nung inuhuli mo siya, masyado kang garapal di ba? Tapos binuli mo pa yung mga drug addict katulad ni Bongbong. Tinawag mong pangit kasi yung mga drug addict. Yan ang nangyari sa'yo, tinawag mong pangit, natanggal ka. ng PNP. Sa ngayon, Wala diba? pa may mga 2 weeks pa para sa GMA, Nararamdaman mo kay Torre talaga nasaktan siya ako naawa ako kay Torre. Naawa ako din sa taong to ginago ng ginago, inatake si Kibuloy, inatake si Pangulong Duterte. Tapos nung inatake niya si John Vic, talsik siya, di ba? Bakit kasi si John Vic pa ang inaway mo? Hindi siya pumirma doon sa pagbili ng baril, hindi siya pumirma. Hindi totoo yun. Kinalaban mo si John Vic Diba? Dapat hindi mo kinalaban si John Vic, dapat minamasama-sayo mo pa si John Vic. Si John Vic ang boss mo, diba? Kahit ako si John Vic, tatanggalin kita Ba't hindi kita tatanggalin? Hindi ka sumusunod sa akin. Hi. Ay, ito ba? Pamilya at advokasya. Teka lang, hindi na. Hi, Ito. Sen. Ito yung asong ulul. Ay, asong ulul. Ito pala si Trillanes. Hindi po siya asong ulul. Taong ulul. Ay, taong ulul. Ano yan? Si former senador. Trillanes. Pakinggan natin mga ka-reaction, alam ko, ayaw niyong marinig ang boses niya, ayaw niyong makita yung pagbumuka niya, pero kailangan tayong mag-reaction. Kailangan tayong mag-react sa sinasabi ng isang asong ulul. Ay, asong ulul. Kasi sinasabi ng isang former senador. Correction lang yun, hindi ka asong ulul. Trillanes, lalaki ka ba? Lalaki ka? Parang naka-lipstick ka, brad. Ano yan? Lip gloss. Tingnan niyo po, parang naka-lip gloss si Trillanes. Parang naka-lip gloss. Tingnan niyo, yan, diba? Parang naka-lip gloss, parang naka-makeup. Naka-makeup ka ba, Trillanes? Parang naka-lip gloss siya, Diba? Diba? Tingnan niyo po, Ako napapansin ko lang, napakalandi ng dating ni Trillanes. Pero alam ko si Trillanes, mga ka-reaction, hindi siya bakla. Diba? Hindi siya malandi. Diba, Trillanes? Libre mo ako magpa-chicken joke. Kahit chicken joke lang. Trillanes, welcome po ulit sa ating programa. Good evening po. Kagatlabi pa siya. Talaga naman, Trillanes. Kagatlabi ka, hindi kita type. Hindi kita type. Alam mo, sino type ko? Anong pangalan nun? Yung singer. Yung singer. Napakaganda ng singer na yun si Galunggong. Pangalan niya, Galunggong. Yung singer, Galunggong ang pangalan niya. Gigi ang pangalan niya. Gigi, yung crush ko yun. Favorite color ata, yung puti. Good evening po sa inyo. Kay Jovi, kay Miss Maricel, at kay Miss Chiki. Hi. Good evening, Senator Senator. Trillanes, unahin ko na yun kasi biglang nag-name drop na Tatay nyo, naging supplier, tapos may financier kayo. I think it's only fair na inere namin yun. Bigyan namin kayo ng pagkakataon na nasagutin po yung mga aligasyon na yun. Una-una yung father ko namatay yun 1998 pa. No? So, if gano'n na tayo baba ang kalidad ng ating politika na yuyurakan natin yung namatay kong tatay, di yun na yung level niya. Pero I will not stoop down to his level. Ang bottom line dito, ang dami niyang sinabi sa akin, pero wala siyang sagot dun sa issue na dun sa kaso na binigay ko. Sabi niya rehash, hindi mo naman sinagot Diba? Alam po ninyo itong si Trillanes, napakagaling nito.
Napakagaling niya talagang manira. Ito yung ito yung ano niya, ito yung expertise ni Trillanes eh. Nung naging sundalong kanin siya doon sa Oakwood Mutiny. Ang galing po niya, tapos inalagaan siya ni Noynoy. Inalagaan, pinakawalan ni Noynoy, naging senador. Hindi ko alam kung totoong naging senador ito, nagdaya lang, tanong lang yun. Ngayon, itong si Trillanes, nung binanatan niya si Binay, tapos pilit niyang sinisiraan yung mga Duterte, hindi siya umuubra. Hindi naman nanalo to eh. Meron nga tanong ko kay Trillanes, ikaw ba, Trillanes, ay pag-aari na ng gobyerno o ano ka ba, talagang wala kang prinsipyo? Never again nung panahon ng eleksyon. No more Marcos. Ngayon, alaga ka ng asawa ni Marcos. Tsaka ng pinsan ni Marcos, ni Tambaloslos. Alaga to ni Tambaloslos. Oo, ngayon, sinabi na kung sino yung mga mastermind. Si Tambaloslos at saka si Saldico. Ngayon, pumupunta sila kay Bongo. Di ba? Pumupunta sila kay Bongo. Nakita mo nga, pag titignan mo yung press con, kailangan niya pang basahin. Tama na. Ang sakit sa mata, ang sakit sa tenga, ang sakit sa pandinig. Grabe ka, Trillanes. Napakasakit ni Trillanes. Ang asong ulol sa Pilipinas. Ay, asong ulol. Hindi. Ang dating senador, ikaw naman. Nadulas, hindi naman siya asong ulol. Dating senador. O, di ba? Ganun yun. Hindi po siya asong ulol. Sandali lang, ha? Sandali lang, ito. Alex, nasermonan niya kanina sa budget hearing ang mga opisyal ng Department of Justice. Ayun, nasermonan. Nangingi kasi sila ng dagdag na pondo para sa Witness Protection Program. Sabi ni Marcoleta, dapat unahing ilagay sa WPP ang mag-asawang Diskaya dahil mahalaga ang kanilang magiging testimonya laban doon sa mga inaakusahan sa flood control anomaly. Hindi nga, nakuha nyo na ba? Did they admit to you na... Ginisahan ni Senator Rodante Marcoleta ang mga opisyal ng Department of Justice sa isyu ng pagsasauli muna ng mga nakulimbet na pera sa maanumalang flood control projects bago aprubahan sa Witness Protection Program. Sa budget hearing sa panukalang budget ng DOJ, iginit ni Marcoleta na walang requirement sa batas na dapat isauli muna ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang kanilang umano'y nakulimbat sa mga government projects bago iproseso ang kanilang application sa WPP. Sabi ng senador, hindi niya idinidepensa ang mga Diskaya pero sila lang anya ang nagpangalan sa mga kongresistang sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng program. So anong mangyayari sa batas natin? You will insist on an opinion supplanting the requisites categorically provided by law. Hindi talaga makakapaprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin? Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Pero depensa ni Justice OIC Secretary Frederick Vida, tama ang pananaw ni dating Justice Secretary Boying Remulla na dapat may restitution muna bago ma-admit sa WPP. Nilinaw din ni Vida na hindi pa naman pinal ang desisyon na huwag payagan ang mga Diskaya na maipasok sa WPP pero kailangan kasi anyang siguruhin na mananalo ang gobyerno. When we look at this, Your Honor, no, we're looking on the ultimate objective. Paano yung Estado mananalo at mapapanagot itong mga to. Wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-a-apply po ng Witness Protection Program. Kasi kaakibat po sa pag-aaral na to. No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin to be consistent. Okay. There is no consistency here. Sige. Magkano ang gusto nyong restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po sa estado na ganon. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Pinoproseso po namin, Your Honor. Kaya tanong ng senador kung ipipilit ang restitution, sino ang magko-compute at magkanong ibabalik nila sa gobyerno. Mahalagaan niya na makipagtulungan ang mga Diskaya sa mga investigasyon para mailabas ang lahat ng detalye sa nangyaring katiwalian sa mga flood control projects.
before you do that, Opo. you have to proceed with the process. Yes, opo. So, paano siya mapaprocess? Kung ipipilit po na mag-restitute muna, for example, ano i-restitute niya? How much? Sino magkukompute? How can it be done? Sino ang magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron na bang Meron na bang pronouncement? We are in the process of asking their help to identify yung mastermind. Opo. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to help the state. Ngayon, kung kayo po pala ay mag-prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. Ito yung dilemma namin eh. Pagtiyak naman ng DOJ, maaari pa naman itong iproseso, pero dapat bago sila bigyan ng proteksyon, dapat silang sumunod sa mga legal at civil obligation. Section 5 po says that basahin mo. before a person is provided protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement which shall set forth his responsibilities, including the following. So kasama po dun sa mga obligations. Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So doon sa civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the crime. Civil judgment? No. We are saying legal obligations. Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Hindi ko dinidepensa ng mga tao ngayon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Grabe po yan ang mga ka-reaction. Talagang pinapaikot-ikot nila si Marcoleta, hindi sila uubra eh. Hindi sila ubra. Ito po yung buong kabuuan nung pinapanood natin po sa Net25. Ito po, pakinggan po natin ha. Napakahirap po ng objective na sinet ng inyong lingkod kasi ayoko naman ng na-pinpoint lang natin. Sabi ko nga, puro sap-sap lang, maliliit na isda. Dapat yung Ano daw, puro sap-sap tsaka? Point lang natin. Sabi ko nga, puro sap-sap lang o maliliit na isda. Dapat yung matarget natin, yung pinakamalaking isda. Yun! Kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. And so, I maximize the potential. Naisip po yung Witness Protection Program. Tama! Dahil sa hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan, mangangailangan ka. So I floated the idea doon sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano po ito, napakahirap po ng inyong kinasasadlakan ngayon sa investigasyon ito. Unang-una, yung offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari rito. Tama! At least marami pang iba. So, kung gusto po ninyo na tulungan ng Estado, meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation. Very good. And under the Witness Protection Program, Section 4, sinasabi niya, kung gusto po ninyong tulungan ng Estado, mahirap